Okay, good day everyone. Proceed naman po tayo how to install and how to playback and download the recording from memory card. So, okay. So, dapat unang-una, first step natin, connected na tayo sa camera. Even on connected via internet or connected via hotspot, dapat na-connect na tayo sa kanya. Or, andito na siya sa P380 natin. So, okay. Yan. Proceed muna tayo. So, ito siya. Since connected na tayo, yan, check natin. Yan, connected muna siya dapat. Kapag connected na, yan, tapos na, proceed tayo sa installation ni SD card. So, ito, meron akong SCOAN 32GB. Up to 256GB naman, kaya naman, or compatible naman kay CCTV Valve PTC version 1, B380. So, ito, meron akong SCOAN 32GB. Class 10 and original. So, dapat ang memory card na ilalagay nyo, kahit anong memory card naman po, basta original or class 10, pwede naman po or babasahin naman po niya. So, okay. Proceed na po tayo sa installation. So, SD card lang naman po yung kailangan natin. Itong adapter din na po natin kailangan. So, sa pag-install, dapat po ganito. Yan. Ganito si camera. So, push lang natin siya. Yan. So, meron kayong marinig na parang magkiklik, meaning, ayun, connected na tayo meaning properly inserted na po yung memory card. Okay? So, pag properly inserted na po, yan, proceed na po tayo sa application. Okay? So, yan. Okay. So, pag nandito na po tayo, proceed po tayo sa settings. Check po muna natin kung na-read na ba ni camera yung memory card. Punta tayo sa recording settings. So, yan, kung makikita nyo, meron na tayong remaining storage, 99%. Meaning, nabasa na niya yung memory card. Okay, so punta tayo dito sa mga recording mode and video quality. So, sa recording mode po muna tayo. Meron ditong continuous recording, meaning kapag ito yung pinili natin or nakatagal on yan, continuous recording non-stop full day. Lahat, every minute, every second, nire-record ni camera. Okay? Dito naman sa event recording, optional naman po ito kung yun nyo. So, sa event recording, nire-record niya po yung mga movement. Nag-record lang po siya kapag meron po siyang na-detect na movement. Okay? Movement or event. Ayun nga po. Doon lang siya mag-record. So, yun nga po, ang possibility or ang tendency lang po nito, meron time na hindi niya kagad nare-record yung mismong mga movement. So, kaya suggestion ko po, continuous recording na lang po natin. Okay? The next one is record audio. Dapat laging naka-on yan para yung mga sound, voice, nare-record din. Kasama rin po siya dun sa recording. And then, ito po, si video quality, always HD. Okay? So, nasa inyo po kung ano po yung gusto niyo po doon sa mga sinabi ko. So, kayo na pong bahala kung ano po yung settings na isi-set up nyo. So, sa akin, ito po kasi yung gusto ko. So, yan. Back na natin. Ba? Okay. So, yun. Tapos na po tayo. Ma-check kung okay yung memory card or na-access ba ni camera. So, next step tayo. Dito tayo sa paano po ba i-check yung playback or yung recording. So, dito po sa interface natin, meron po dyan upper right corner, si playback. Click natin. Yan. So yan, kung makikita nyo, andito yung mga recording ko nung kanina, dito po siya. So para ma-check nyo po kung anong oras, yan, ito po yung cursor niya, i-ano nyo na lang po, left and right nyo na lang kung anong oras po yung i-playback nyo. So paano po siya i-download? Kasi ito, live viewing lang to eh. So gusto ko kasi yung maging video siya. So ganito po yung gagawin natin. Una, filter natin yung day. Ako kayo bahala kung anong date po yung i-check nyo na viewing. So, since ngayon lang ako nakapag-record, eto. Yan, sabi ko, gusto ko record ng
Yun nating 131. Yan. Simula 131, gusto kong ma-download. So yan, kung makikita nyo, ito po, 12, 137 to 1231, ito po, dina-download niya. So, ang downloading natin, since ito lang po kasi yung hanggang dito lang po kasi yung recording ko up to 31, pero ang default po talaga nito, pag nag-pinpoint kayo, is every 10 minutes. So, sa 10 minutes, for example, naka-record kayo hanggang 2 o'clock, and then, pinoint ko po yung cursor doon sa may 140. So, 140 hanggang 150, ayun po yung mada-download. Okay? So, every 10 minutes siya. Ito po kasi yung pinaka-default kapag full yung recording. Okay? So, ngayon kapag tinanong nyo na po siya or dinownload nyo na po, wait nyo lang po, masisave po yan sa gallery natin. Okay? And then, may nagtatanong paano kapag puno na yung memory card. So, kapag puno na po yung memory card, automatically, kung ano po yung unang na-record niya, ayun po yung unang mabubura. Kumbaga, tinatawag po natin dyan is loop recording. Kumbaga, tuloy-tuloy lang po siya. Si application na po yung bahala mag-loop. Basta kung ano po yung unang na-record, ayun po yung unang mabubura. First in, first out kung tawagin. Okay? So, ito, yan. Nakita nyo po, tapos na po yung pag-extract natin or pag-download. Check natin kung nasan siya. So, sabi ni B383, nandito daw siya sa may gallery ng phone or sa album. So, check natin. So, ito siya. Ito yung dinownload ko na recording. So, yan. Pwede nyo na siyang i-send or i-save since nasa file type na siya ng, check natin kung ano yung file type niya. Sorry. Ang file type po niya is MP4. Okay. So, yun, pwede nyo na po siyang i-save or i-send sa inyo. Kayo pong bahala kung ano pong pwede nyo gawin. Even nasa malayo ka, basta't yung or nasa ibang area ka, pwede nyo pong gawin yun as long as connected sa internet si camera. Pero kapag offline mode or hindi nyo po kinonect si camera, ma-access nyo lang po siya kapag nakakonect kayo sa hotspot ni camera. Okay? So, yun lang naman po. Or ma-access nyo lang po yung recording pag naka-connect kayo sa hotspot ni camera. Doon nyo lang po din siya pwedeng i-download. Ayun po kapag hindi nyo po kinonect sa internet si camera. Pero pag connected naman po sa internet si camera, kahit nasang area po kayo, pwede nyo pong ma-extract yung recording, pwede nyo pong ma-live view, kahit nasaan kayo, basta meron pong internet, yung both cellphone and si camera. So, yun lang naman po ang ating step-by-step procedure on how to check the recording and download and how to insert the memory card. Okay? So, yun lang naman po. Maraming salamat.